Bakit po hindi maaaring tumanggap ng banal na komunyon ang isang hindi Katoliko? You're watching ETVN Philippines. Purihin ang Panginoon, isang maligaya at mapagpalang pagsubaybay po sa ating programang Defend the Faith dito po sa Emmanuel TV Network. Ako po si Brother Marcos C. Evangelista. So sa pagkakataon pong ito, muli, patuloy po tayong tatanggap ng mga tanong. Kaya kung kayo po ay sumusubaybay sa ating programa, ay pwede po kayong mag-comment dyan. Meron kayong gustong malaman, isulat lang po ninyo sa comment box para makita ko, masagot natin at maipaliwanag natin dito po sa ating programa. Ang tinanggap ko pong tanong ay, bakit po hindi maaaring tumanggap ng banal na komunyon ang isang hindi Katoliko? Bakit hindi siya pwedeng magkomunyon? Pag hindi ka Catholic, hindi ka pwedeng magkomunyon. Ngayon, layunin po na ipaliwanag natin ang paksang ito nang meron pong pag-ibig. Meron pong charity. Hindi ho tayo magbibigay ng mga bagay na i-discriminate natin ang iba. Hindi po. Ipaliliwanag po natin ito ng may pag-ibig, may katotohanan, kung bakit po limitado lamang sa mga binyagang Katoliko ang pagtanggap ng banal na komunyon sa mga nasa ganap na pakikiisa sa simbahan. At kung bakit ito hindi maituturing na discrimination, kundi paggalang po sa kabanal-banalang Eucharistia. Marami po nagtatanong, mga kapatid, kung mahal ng Diyos ang lahat, mahal ng Diyos ang lahat, bakit po sa Iglesia Katolika hindi maaaring tumanggap ng komunyon ang isang hindi Katoliko? O di ba, para bang meron agad boundary? Sa unang tingin po, mga kapatid, tila ito po ay isang exclusive o hindi makatarungan. Ngunit ang tunay po na dahilan ay nakaugat po sa pananampalataya ng simbahan. Tungkol po sa kung ano talaga ang Eucharistia. Yan ang dapat nating intindihin. Alisin po natin dito yung mentalidad na hindi ka pwede magkomunyon kasi hindi ka Katoliko. Ay, discriminate nyo ako. Hindi po yon. Labas po yan. No? Ayon po sa simbahang Katolika, ang Eucharistia po ay hindi lamang simbolo. Ito po ay ang tunay na katawan, dugo, kaluluwa, at buong pagkatao't pagka-Diyos ni Jesus, nanriyan po sa anyo ng tinapay. Yan po ang ating pananampalataya. At ito po'y makikita natin sa official teaching ng ating simbahan sa Catechism of the Catholic Church number 1374. Dito po'y pinaliliwanag ang buong si Jesus. Ang buong si Jesus. Ang kanyang pagkatao, ang kanyang pagka-Diyos, ang kanyang dugo, ang kanyang katawan, ang kanyang kaluluwa, ay nandoon mismo sa tinapay na tinatanggap natin. Kaya pag sinabi natin, hindi ka Katoliko, hindi ka pwedeng tumanggap, sapagkat pinahahalagahan po natin yung katotohanan ng aral na ito, na ito'y hindi isang ordinaryong ostya or tinapay. Nandyan po sa loob niyan ang buong si Jesus. Ngayon, ang Holy Communion po ay tanda ng ganap na pakikipagkaisa natin sa simbahan. Tanda ito ng pakikipagkaisa ng mga mananampalataya sa Santa Iglesia. Itinuturo po ng simbahan na ang pagtanggap ng komunyon ay hindi lamang personal na pakikipag-isa kay Kristo ng isang faithful, ng isang Katoliko, kundi ito po'y pagpapahayag din ng kanyang pagkakaisa, pakikiisa sa ating simbahan, sa inang simbahan. So dalawang bagay po yon. Tumatanggap tayo ng komunyon
Sa personal na antas, nakikiisa tayo kay Kristo. At sa ikalawang antas, nakikiisa tayo sa kanyang katawan, sa kanyang Santa Iglesia. Sapagkat sinabi nga po ni Apostol San Pablo sa kanyang sulat, unang aklat ng Korinto, chapter 10, verse 17. Sapagkat iisa ang tinapay, tayong marami ay iisang katawan. Marami, pero iisang katawan. So kapag tayo po ay tumatanggap ng komunyon, mga minamahal kong kapatid, ang isang tao po ay nagdedeklara at kanyang sinasabi, buong puso kong tinatanggap ang pananampalatayang ito, ang sakramentong ito, at ang authority ng simbahang Katolika. Sa Catechism of the Catholic Church, number 838, maliwanag po na ang pagtanggap ng komunyon ay pagpapasailalim sa absolute authority ng simbahan sa pangunguna ng ating Santo Papa, no? Na sinimulan ng ating mahal na Apostol Pedro. From Saint Peter until now kay Pope Leo XIV. So kung ang isang tao po ay hindi naman naniniwala sa lahat ng itinuturo ng Iglesia Katolika, magiging hindi po totoo at panlabas na tanda na lamang yung kanyang pakikiisa, ipapahayag sa pamamagitan ng komunyon. At alam ninyo, ito ang isang katotohanang malungkot. Marami ako nakikitang ganyan. Lalo na yung mga politiko. May mga kilala akong politiko, hindi po Katoliko by practice. Hindi sila Katoliko by practice. Talagang mga protestante sila. Regardless kung mga born again sila or what. Pero alam niyo pag may mga okasyong bayan, may mga pistang bayan, ando doon ang mga politiko, nasa entrada, nasa bukana, sa harap ng altar. At ito malungkot. Okay lang sanang nandun sila sa harap ng altar eh. Pagdating na ng komunyon, yung mga protestanteng ito, nakapila, tumatanggap ng komunyon. Yung iba pa nga, sila pa yung nagdadala ng mga paghahandog, ng mga alay, ng ostya, ng kalis, ng alak. Mga politiko. Pero hindi sila Katoliko. So dito makikita na natin agad na merong pagkakamali. Ha? Meron agad pagkakamali. Bakit? Kasi pag ikaw ay nagkukumunyon, nagpapailalim ka sa authority ng simbahan. Pag ikaw ay nagkukumunyon, nakikipag-isa kay Kristo. Ano yung pakipag-isa mo kay Kristo? Naniniwala kang siya yan. Saan yung tinapay? Noong nakaraan po sa isang Facebook post ko, sa personal kong Facebook post, nagpaliwanag ako, di ba, pinagdiwang natin yung Corpus Christi, linggo ng katawan at dugo ng Panginoon. May kaibigan akong pastor doon. Anong sabi niya? Alam mo, kaibigan, yan naman ay simbolo lang. O paano yun? Pero yung pastor na ito, merong alagang politiko to. At yung alaga niyang politiko, pag merong kaganapan sa bayan, ay may nandoon nakapila ng kukumunyon. E di siyempre, ang turo ng pastor niya, ang ostya ay simbolo lang, yun ang kanyang tinanggap na aral, tapos nagkukumunyon. Ang turo natin, ang ostya ay buong si Jesus, kaluluwa, katawan, dugo, buong pagka-Diyos, buong pagkatao. Di conflict, hindi siya nakikipag-isa. Hindi siya nakailalim sa authority ng simbahan. So mga ginigiliw kong kapatid, ang Eucharistia ay hindi po paraan para magkaroon ng pagkakaisa, kundi sa halip ang Eucharistia ay bunga ng pagkakaisa. Sabi nga po sa sulat ng mga apostol sa Gawa, chapter 2, verse 42 at verse 46. Araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo, nagsasama-sama at nagpipira-piraso ng tinapay. Ano yung pagpipira-piraso ng tinapay? Ito po ay tinatawag nating breaking of the bread. Sa tawag natin ngayon ay misa o Eucharistia. Madalas po, mga kapatid, isipin ng ilan na ang dapat gamitin, na dapat gamitin ng komunyon upang magkaroon tayo ng pagkakaisa. Ang ganda nga namang tingnan, kahit na hindi Katoliko, nandoon sa misa. In particular, yung binabanggit ko. Kaya ako gustong gawing sample ng mga politiko kasi sila naman talaga yung mga nandyan sa mga pistang bayan, sa mga activity, nandyan sila eh. Kaya sila yung pinakamagandang example.
Oh. Hindi po dapat gamitin ang misa. Hindi po dapat gamitin ang pakipagkomunyon upang magkaroon ng pagkakaisa. Ha? Kasi ang pagkakaisa ng mga Kristiyano sa diwa ng misa o ng Eucharistia, ito po ay malalim, spiritual. Hindi, dahil nakita lang ako ni Juan, nakita ako ni Pedro, nagkakaisa na tayo. Hindi ho ganun yon. Kaya marami pong naliligaw. Ang Eucharistia po ay bunga ng umiiral na pagkakaisa sa pananampalataya. Hindi yung physical na nakikita lang. Hindi po yun. Pananampalataya. Ibig sabihin, kung ano ang pananampalataya ng katabi ko sa simbahan, kung ano ang pananampalataya ng nasa harap, ng nasa likod, iisa tayo. Ano yon? Naniniwala tayong yung tinapay ay hindi simbolo. Naniniwala tayo na yung tinapay na tatanggapin natin, yung puti na ostya, ay tunay na katawan, laman ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya po ayon sa Catechism of the Catholic Church, ang Eucharistic Communion ay nagpapahiwatig po ng buong pagkakaisa sa pananampalataya, sa ating pagsamba, at sa pamamahala or authority ng simbahan. Catechism of the Catholic Church number 805. 805. Kaya ho, kung kayo ay nakikinig sa atin, nanonood sa ating sa programang ito, mag-take note po kayo at i-search nyo mabuti yan, mag-research kayo para pag meron kayo nakitang hindi katoliko, pwede nyo itap. Tapikin nyo. No? Hindi naman po kayo katoliko eh. Naniniwala po ba kayong ostya ay tinapay, katawan at dugo mismo ni Jesus? Si Jesus talaga yan. Pag sinabi niyang simbolo lang, pwede natin pakiusapan. Huwag na ho kayo magkumunyon. Kasi ho, nadidesecrate yung aming pananampalataya. Dahil hindi pa umiiral ang ganap na pagkakaisang ito sa pagitan po ng simbahang katolika at ibang mga komunidad Kristiyano, yung different denomination, hindi pa rin po posible ang karaniwang pagtanggap ng komunyon. Yun yung sinasabi ko. In a right manner, no? With charity, pwede tayo magtanong. Wag na po kayo magkomunyon kasi yan no ang pinaka-summit of our faith, no? Yung communion. Kaya nga po may babala si Apostol Pablo laban po sa mga hindi karapat-dapat na pagtanggap. Sinabi po ni Apostol Pablo sa kanyang sulat, ang sino mang kumakain ng tinapay o umiinom sa kalis ng Panginoon nang hindi karapat-dapat ay nagkakasala laban sa katawan at dugo ng Panginoon. Suriin muna ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa kalis. Ito po ay nakasulat sa unang aklat ng Korinto, chapter 11, verse 27 hanggang 28. At ito rin po ang official teaching ng Simbahan Catechism of the Catholic Church, number 1415. So, kailangan nating magsuri ng sarili natin. Kasi hindi o tinapay lang yung tinanggap natin, hindi ostya lang. Ang tinatanggap natin ay tunay na katawan at dugo ng Panginoon. Therefore, kailangan natin itong protektahan. Kailangan natin itong ipagtanggol. Huwag tayong pumayag. Huwag tayong pumayag na hindi natin tatanungin ang iba kung sila ba'y naniniwala tungkol dito. Ipinapakita nito na ang communion po ay hindi ordinaryong pagkain. Kung ang tunay na Jesus ay naroon, no? Kung ang tunay na Jesus ay naroon sa Eucharistia, kinakailangan po ang wastong disposisyon, wastong pananampalataya at pakikipag-isa sa kanyang simbahan. Kaya nga po sinasabi rin ng ating canon law sa kanyang number 916, Code of Canon Law, karaniwang ang mga Katoliko ay dapat na nasa estado ng grasya, hindi maaaring tumanggap ng banal na komunyon ang merong malaking pagkakasala. So dito makikita natin, pinipreserve ng simbahan yung kabanalan, yung kasagraduhan ng Eucharistia. Kaya kapag hindi Katoliko, hindi po talaga dapat tumatanggap, binibigyan ng komunyon. Hindi po dapat nating pinagkakalooban ng komunyon. Yung mga pari, yung mga lay minister. No? Pwede sila magsimba. Bakit hindi? Pagsamba yun eh. Pero yung pag-intake nila ng ostya,
bilang katawan ng Panginoon, hindi po yan nararapat. May ilang natatanging exemption po para sa ating mga kapanalig, mga kapatid na Orthodox. Sa mga pambihirang sitwasyon po kung saan natutugunan ng mahigpit na kondisyon ng simbahan, ngunit ang pangkalahatang tungtunin ay nananatili. So, tandaan po natin, ang banal na komunyon ay para sa mga taong nasa ganap na pagkakaisa, pakikipag-isa sa simbahang Katolika. Hindi po ito discrimination. Ito po ay proteksyon sa kasagraduhan ng ating pananampalataya. Kaya pag hindi Katoliko, hindi pwedeng magkomunyon. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa mga susunod pa po nating pagtatanghal sa ating programang Depend the Faith dito po sa Emmanuel TV Network. Ako po si Brother Marco C. Evangelista na nagsasabing ang Diyos ay suma sa atin, Emmanuel.